Good day guys, meron tayong dumating na bagong parts from Shopee. Ito yung air intake upgrade natin sa Mitsubishi Mirage from Air Mods. So papalitan natin yung malagutok at maingay na stock air intake ng Mirage. So ito yung included sa package. Itong mismong air intake made siya sa silicone hose. Para siyang same material na ginagamit sa radiator. Yung shape niya naka-mold accordingly for Mitsubishi Mirage. Both G4 and hatchback, parehas lang kasi engine nila. Blue, red, tsaka itong black. Ito naman yung plug dun sa resonator ng air intake. So included din yung stainless steel hanger. Ito yung magsusupport sa bigat ng air intake hose. And meron din siyang hose clamp na stainless. Ito yung kakapit mismo sa papunta sa filter. So ikabit na natin. Ito yung madalas na defect nitong Mirage na kahit anong higpit mo dito sa bolt na to, ay aalog at aalog siya kasi may lumuluwag din tong part na to. Yung bushing niya lumuluwag din. Ayan, nakatodo na higpit niyan, yet mauga pa rin siya. So nagkakos siya ng ingay guys sa certain RPM, yung vibration ng makina. Una, bago natin kabit yan, so tatanggalin muna natin tong part na to. So ito lang tatanggalin natin yung buong air intake na to plus yung resonator. Yung resonator lang naman guys, pang paganda ng tunog nung pasok ng hangin o pampatahimik para medyo pleasing pakinggan yung makina pag nag-accelerate. So yun, tatanggalin natin yung bolt dito guys and matatanggal na natin siya. So, gagamit tayo ng 10mm na socket. And link ko rin dito down below the description yung link kung saan ko binili tong toolset na to. Very useful siya guys. Ang dami yung bits. Although hindi siya ganun ka-quality. Pero ang dami ko lang nagawang repair and DIY dito sa sasakyan ko. Gamit to. At matibay yung mga socket niya. So highly recommended for its price. And kompleto yung mga extension niya. May flexible head, may universal joint din. Then yung mga screws and torques. Very useful siya for its price. Kompleto na siya. Ayan guys, nakita nyo sobrang higpit na pero ang uga niya na. Malaki yung tolerance ng spacing ng mga plastic parts niya. Kaya yun, nagkukos siya ng ingay. Ililift up nyo lang tong resonator and hila. Ayan, tanggal na siya. Ito na yung buong assembly niya. So pakita ko lang guys yung resonator and yung mismong air intake. So yun, sinishape up niya lang yung sound nung intake para mas tahimik siya. Mas maganda yung resonance nung tunog. Pero it all leads pa rin dito yung intake niya. Ito yan. And guys, tanggal na siya. Nilinis ko na rin yung area. And ito yung tinanggal natin na bolt. Pwede natin takpan to para hindi pasukan ng dumi yung butas. And yan, nakita natin yung part ng sa resonator and yung part ng mismong air intake, which is both hose laid the same way papunta sa filter. Isang gusto ko dito sa upgrade na to is minimal invasive siya. Like we still use the same stock filter, same filter box. Yung iba lang yung mismong tubo niya pa air in. So hindi tayo magpapalit ng filter, same filter pa rin, iba lang yung mismong tubo. And very lang siya, simple installation lang. So round siya, since flexible siya, magko-conform siya dito sa butas. And then yun nga, dahil yung butas na yan, yung galing sa resonator, dito natin magagamit tong provided na plastic plug. So ikabit na muna natin yung plastic plug. Ayan guys, may para siyang lock. Push lang natin. And off it went in na. Ayan, okay na. So hindi na natin kailangan yung resonator dahil ayan, sealed na yung resonator. So kakabit na natin. First, ilayo muna natin tong hose clamp. Iusog muna natin. Luwagan mo to and iusog mo. Pinch lang natin yung tube and force fit na natin dito sa part ng filter. Yan. And then iusog na natin tong hose clamp papunta doon. Kailangan pa natin luwagan to para madali natin iusog yung hose clamp. So bago natin lagay itong stainless bracket na maghahawak ng mismong hose, meron siya dito sa ilalim na parang shroud, plastic shroud. Ito yung nagdedirect ng hangin papunta sa lumang air intake natin. So kailangan natin siyang tanggalin para ma-access ng hose yung part na. So
Nangat ko tong front bumper. Niremove ko yung 2 bolts dito. And dito naman, clip na tatanggalin na natin. So, nanggal ko na siya and hihigitin ko na lang to plus luluwagan ko yung bolt nito. Ayan guys, natanggal ko na yung shroud and then yung pinagtanggalan ng shroud, itong kabitan na itong part na to, yung pangalawa, dito natin kakapit yung bracket na to. So, sa-sandwich natin siya between this plastic and this. Ito yung magsaserve na support sa weight nitong para ma-support niya yung weight nitong hose. And patan na natin sandwich ng stainless bracket doon. And centered lang natin ng konti. Yan. Balik ko na rin yung isang bolt dito. Yan guys, nabalik ko na yung mga bolts dito sa bumper. And ito na yung itsura niya pag silip. Ito yung bracket ng yung stainless bracket. Then susulat na natin muna dito yung hose. Yan, ito yung holder. And yan, pwede na natin ipasok dito yung hose. And guys, tulak na natin na maayos to. Dapat nakapakat ng maayos yung hose dun sa dating butas. Pwede natin ipitan yung hose clamp hanggang sa maramdaman nyo na nakakapit na tong maigi yung hose clamp dito sa air filter, sa air box. Ayan guys, nag-conform yung hose clamp dun sa shape na oval yung dating nilalagay ng air intake. And ayan, then ito yung binanabit natin ng bracket. Ito support niya yung mismong front end ng hose. Yan, para hindi siya sasag. So yeah, very firm yung installation. And yan, easy lang naman. Ito lang mahirap yung part na ito, yung pagkabit ng bracket. And yan, hindi siya mahuhugot, not going anywhere. So isa sa mga nagustuhan kong feature nito, wala na yung maalog at maingay na air intake. Silicone made siya, so alam natin na heat resistant to. Dahil mas mahaba siya, mas direkta siyang nakakahigop ng malamig na hangin sa harapan ng bumper kaysa sa dati na hanggang dito lang. By comparison, hanggang dito na extend nitong stock na air intake. Magiging maganda as efficient yung performance ng intake kasi mas direct na malamig yung hangin. Nakalayo siya sa init ng engine and mas nakadirect yung hangin, intake ng hangin sa outside air. Hindi kagaya nito na nahihigop niya yung init ng engine bay. So that's my by theory lang. I don't have any data na magkakaroon siya ng performance gain or drastic performance gain because we're still using yung stock na air intake box and yung hose lang yung air intake lang na part yung pinalitan natin. And mas slick na yung look ng engine bay natin kasi nawala na yung kumakalog na plastic at mas maging tahimik na yung ride natin. Yan guys, sound check natin kung ano yung magiging improvement niya, no? So ayun, narinig nyo guys, hindi naman siya ganong umingay, pero maririnig nyo na mas naging aggressive yung high rev niya. So kung gusto nyo ng medyo subtle lang na improvement sa sound, yan, ideal to guys. And yung benefit nga na wala nang nagra-rattle ng mga part dito, so highly recommended guys. So i-link ko down below description yung ginamit ko ng mga tools and saan ko binili tong air intake tube. Yun. Thanks for watching guys. See you in my next video.